Magnolia? Like, ang putik naman dito sa inyo. And, wait. Ano yan? Pupo ba? Oh my gosh! What if super daming germs niyan? Baka kumapit sa skin ko. Wala pa naman akong dalang disinfectant. What am I going to do? I'm literally doomed. Huwag kang mag-alala, Hershey. Hindi kakapit sa'yo mga germs niyan. Halika na. Nariyan na yung tatay ko. Sasakay na tayo sa Paragos. What? Paragos ba? Hay, ano? Tay! Narito po kami! Oh no! Diyan tayo sasakay sa sled na hila ng Carabao. Oh my! Look! Nagpupo yung Carabao. Tumatalansik dun sa sled. Ay! Magnolia! I'm so scared na! Oo, yan ang ginagamit namin para makatawid sa daan na maputik. Huwag kang mag-alala. Lalakas din ang resistensya mo dito. Halika na, sumakay na tayo. Why didn't you even tell me? Na super liblib pala and sobrang putik here sa place nyo. Like, what if magka-skin problem ako? I swear, I need to see a dermatologist when I get back. Sinabihan kaya kita. Hindi ka lang yata nakikinig sa akin. Oh, dahan-dahan lang. Baka matumba ka. Sayang ang puti mong damit. Mapuputikan lang. Yuck! It's so maputik talaga here. Anak, ito na ba yung kaibigan mong taga-syudad? Siya na nga po, Itay. Si Hershey po. Hershey, siya naman ang tatay ko. Hello po. I'm Hershey. Ako naman si Isong. Mang Isong na lang ang itawag mo sa akin, Ining. Gusto mo bang tulungan na kita dyan sa mga bitbit mo? Akin at isasakay ko na dito sa Paragos nang makauwi na tayo. Aba, masakit na sa balat ang sikat ng araw. Wari ko na may hindi ka sanay sa mainit. Hindi po talaga, Itay. Sanay sa aircon yan eh. Thank you po, but oh my goodness, my bags. Dahan-dahan lang, please. Those are quite expensive. They're from my auntie in Australia. Ayos ba ihay? Tinalian ko na. Na parang hindi mahulog itong mga maleta mo. Oh my! That Chanel is quite maputik na. May maleta. I don't really know how to say this po, pero those are actually very expensive. Ano yun, Eneng? Naku, Tay. Mahal po yung mga yan. Hershey, tutulungan na lang kitang linisin yung mga yan, ha? Sabi ko naman kasi sa'yo, yung mga normal lang na bagang dadalhin mo. Dahil hindi naman sa Boracay itong lugar namin. But those are like my favorites. Kaya yan talagang dinala ko. Linisin na lang natin pagdating sa bahay. No! My bags? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Nagkamot na lamang ng ulo si Magnolia habang iniisip ang kanyang kaibigang si Hershey na nanggaling pa sa Maynila. Nag-aaral ito sa isang prestigious university doon. Dahil matalino si Magnolia, nakakuha rin siya ng full academic scholarship sa nasabing paaralan. Dito niya unang nakilala si Hershey. Tipikal na anak ng mayaman, na gaya nga ng kasabihan, ipinanganak ka na may silver spoon sa bibig. Sa kabila ng marangyang pamumuhay at high maintenance, mabait naman si Hershey kay Magnolia.
Isang araw, nakiusap ito na sumama sa kanilang baryo upang magbakasyon. Paliwanag nito, wala naman daw siyang balak pumunta ng abroad. Gusto lang niya ng ibang karanasan. Noong una, nag-atubili si Magnolia. Alam niyang hindi sanay si Hershey sa payak at mahirap na pamumuhay sa probinsya. Ngunit dahil sa pangungulit nito sa kanya, pumayag na rin siya. Bago tuluyang sumama si Hershey, binalaan niya ito. Iba ang kanilang mundo kumpara sa buhay na nakasanayan nito sa Maynila. At dapat ay ihanda sa reality na kakaiba sa mga nakasanayan nito mula sa Maynila. Inay, mano po? Kawang ka ng Diyos, anak. Kumusta ang biyahe ninyo? Maayos naman po. Mabuti nga po't hindi masyadong matraffic sa daan. Nakarating kaagad kami rito. Oh no! May maleta! What am I going to do now? Anak, yan ba yung sinasabi mo sa amin ng tatay mo? Na kaibigan mong mayaman na taga Maynila. Siya nga po, inay. Ay nako, mukhang hindi nga sanay sa bukid. Namumula na ang balat niya. Nako, marami pa namang lamok ngayon dito dahil tag-ulan na. Pinagsabihan ko na rin naman po siya, inay, bago pa kami bumiyahe rito. Kaso wala May katigasan din talaga ang ulo niyan. Hayaan niyo na po. Ako nang bahala sa kanya. Ay sige, ano nga palang ipapaulam natin sa kanya? Baka mamaya allergic yan sa sardinas. Magkakatay na lang po ako ng manok. Magluluto na lang po ako ng tinola. Ay sige, sasabihan ko ang tatay mo na manghuli ng manok nang makatay natin. Salamat po, inay. Magnolia! Magnolia, look ang gaganda ng shape ng mga to. Sobrang cute. I got them dun And they literally look like perfect round chocolates. Ano bang tawag sa mga to? Ha? Ay, naku, Ineng. Bitawan mo yung mga yan. Why po? I can't eat this ba? I mean, may kakaiba siyang amoy. Hindi talaga kinakain yan, Ineng. Dahil tae yan ng kambing. What? Oh no! Ibig niyo pong sabihin, namulot ako ng tae ng goat? Ew! Akala ko they're edible pa naman. Oh my gosh, I need to wash my hands. Halika, sasamahan na kita sa balon. Doon mo na hugasan yung kamay mo. Hindi malaman ni Magnolia kung matatawa ba siya kay Hershey. Pero at the same time, ay naaawa din siya sa babae. Lalo na't hindi talaga ito sanay sa buhay bukid. Wala din itong halos muwang sa realidad ng buhay. Dinala niya ito sa balon kung saan sila nag-iigib ng tubig. Doon niya ito pinaghugas ng kamay. Aliw na aliw pa nga ito nang makita niya ang hipong tabang na nasa balon. Kagad niya naman itong sinaway na huwag magtututuro ng kung ano-ano. May kasabihan kasi sa kanila na alaga ang mga iyon ng engkanto at mga aswang. Hindi alam ni Magnolia kung totoo ang kasabihang yon. Ngunit kinalakhan at kinasanayan na lamang nila at wala din namang mawawala kung paniniwalaan. Mabilis lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi. Panay ang reklamo ni Hershey dahil marami talagang lamok at maiingay pa ang mga kuliglig at mga palaka. Hanggang sa nakatulugan na lamang iyon ni Magnolia. Samantalang si Hershey naman, dahil sa hindi dalawin ng antok, ay lumabas siya ng bahay nila Magnolia. Ang iingay naman ng mga frogs and crickets. Ang daming mosquito naman here. I can't sleep. I need more sleeping hours pa naman to stay pretty. Oh, what was that? May narinig akong something na parang may dumaan doon. Like, not too far from me. Meron nga. And they, like, magnanakaw ba? Pero like, what could they possibly nakawin here?
wala naman talagang valuables items dito. Oh my gosh. Maybe they're knackled the carabaos, the goats, and the chickens too. Ugh, I can't even. This is literally so scary. I need to go back sa loob ng bahay. Hi. What the? And who are you? Like, literally. Sino ka? Huwag kang matakot sa akin. Nakita kasi kitang nakatayo dito at mukhang takot na takot ka. Of course. Because may narinig akong something like parang may dumaan here. There, oh. Hindi ka taga rito? Obviously not. I need to go back na sa loob. But I need to make sure that you're not magnanakaw. Are you magnanakaw ba? Hindi ako magnanakaw, miss. Ako si Franco. Napadaan lang ako. Ikaw, ano pangalan mo? My name is Hershey. Sige. I need to go back inside na. Nice to meet you, Franco. Ako rin. Ikinagagalak rin kitang makilala. Hershey. Oh my. I didn't know that there's a guwapo pala here sa baryo. Like, he's so guwapo. At ang tangkad niya rin. Mukha siyang varsity player sa Lasal. Hindi makapaniwala si Hershey nang may makilala siyang isang gwapong lalaki sa labas ng bahay nila Magnolia. Kung wala lang sila sa bukid, tiyak niyang maihahalin tulad si Franco sa mga gwapong lalaki sa kanilang university. Sa tikas, sa postura, at sa natural na kagwapuhan nito. Para bang hindi lumaki sa probinsya ang lalaki. May aura ng sophistication at confidence na bihirang makita sa mga karaniwang tao sa baryo. Kinabukasan, napansin ni Magnolia ang kakaibang kislap sa mga mata ni Hershey. Parang nalulunod siya sa sariling daydream. Marahan niyang tinapik ang balikat nito at tinanong ito. Hoy, parang nasa alapaap yata ang utak mo. Ano bang nangyayari sa'yo? What's alapaap? Alapaap? Ano? Sky? Heaven? Ganun? So that's alapaap. Oo, yun nga. Ngayon sabihin mo sa akin, anong dahilan kung bakit nasa alapaap ang utak mo? Like, last night kasi, may narinig akong something sa labas ng house nyo. And syempre, the next thing I did was lumabas ako to check kung saan galing yung ingay. And then, you know what? Alam mo ba kung ano yung nakita ko outside your house? Huwag mong sabihin may magnanakaw kagabi. Eh bakit hindi mo kami ginising kagabi? I was about to, pero like, wala naman akong nakita na magnanakaw. And then, out of nowhere, I saw this handsome guy. Super unexpected. I didn't even react that much. Pero, low-key, kinilig ako when he said he wants to see me again sometime. Like, sure, we'll see. Gwapong lalaki? Teka, anong pangalan ba ng lalaki na yan? Sinabi ba sa'yo? His name is Franco daw. Franco. Gwapo. Teka lang, parang wala namang gwapo dito sa amin. At Franco ang pangalan. Meron! As in, super guwapo siya. Parang, hindi nga siya from here eh. May hahaling tulad mo sa mga taga-Lasal? Indian colleges? Ateneo? Mga ganong level? Yes! Para siyang university hottie. Magnolia, believe me naman. Nagsasabi ako ng totoo. I saw a super guwapong guy talaga kagabi. Ewan ko lang, Hershey pero lumaki ako dito sa baryong to. At halos lahat ng tao dito, kakilala namin. Pero wala akong maalala na lalaking nagngangalang Franco na kasing gwapo ng mga estudyante sa pinaka-prestigious university sa Manila. Like, I'm telling you, he's insanely handsome. Later tonight, abangan natin siya.
Kasi for sure, he's coming over sa house nyo just to see me. As in, grabe, I can't even. This is gonna be so fun. Nakita ni Magnolia kung paano magningning ang mga mata ni Hershey. Alam niya na marami na itong mga ka-dating stage noon. Hindi basta-bastang mga lalaki ang naiuugnay dito. Lahat ay galing sa mga prominenteng pamilya. Hindi niya rin masasabing malandi ang babae, kundi lapitin at ligawin lang talaga ito. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa babae, bukod sa maganda, matalino at high class? Pero sa pagkakataong yon, hindi alam ni Magnolia kung maniniwala siya sa sinabi nito tungkol sa lalaking nakita raw nito. Lumaki si Magnolia sa kanilang lugar. Halos kilala niya ang mga tao sa kanila. Kaya imposibleng hindi niya kilala ang Franco na tinutukoy ni Hershey. Kaya naman, kinausap ni Magnolia ang kanyang inang si Imang. Franco ba'y ka mo? Opo, inay. Yun ang sabi sa akin ni Hershey. Nakilala niya raw kagabi. Sobrang gwapo daw nung lalaki. Ay, sa pagkakatanda ko, ay wala namang Franco na taga rito sa atin na sobrang gwapo. Dahil kung meron, abay tsak, pinagkaguluhan ng mga kababaihan yan dito sa atin. Kung ganun, sino yung lalaki na kilala ni Hershey kagabi? Ay, baka naman tayo lang, anak. Kasi kung taga rito sa atin, ako, walang pag-asa. Grabe ka naman sa mga taga rito sa atin, ay. Hindi naman sila sobrang pangit. Ay, anong hindi? Swerte ka nga at maganda ang lahi namin ng tatay mo. Kasi hindi naman kami taga rito. Napadpad lang ang mga pamilya namin dito noon. Kaya pasalamat ka. At kami ang magulang mo. Kaya, hayan ang resulta. Maganda ka. Kaya lang, nag-iisa nyo lang naman akong anak. Ay, syempre anak. Hindi na kami nag-anak pa ng isa pa. Baka sumemplang na anak. Malay mo, maging pangit na. Di kawawa naman ang magiging kapatid mo. Nanay talaga, oo. Puro kabiro. Hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Siya nga pala. Nasaan na yung kaibigan mong mayaman? San mo iniwan? Ako, baka mamaya hindi lang tain ng kambing ang mapulot nun. Baka mamaya, mamulot na yun ang tubol ng kalabaw. Oo nga pala. Babalikan ko na po si Hershey, Nay. Iniwan ko yun dun sa may puno ng kalumpang. Sige. At susundan ko ang tatay mo sa bukid. At mag-aani kami ng kamote at mais. Opo, Nay. Susunod na din po kami dun sa inyo. Tutulong po kami sa pag-ani. Di sige. Ikaw ang bahala. Binalikan ni Magnolia si Hershey sa lilim ng punong kalumpang, kung saan mayroong duyan na kasalukuyang ginagamit nito. Nakahinga ng maluwag si Magnolia nang makita niyang nalilibang si Hershey sa pagbabasa ng mga lumang libro niya na matagal nang nakaimbak sa kanilang bahay. Kaagad niyang niyaya si Hershey na sumunod sa bukid, kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Excited naman itong tumayo at pumayag sa alok niya. Pagkarating nila sa bukid, masayang nakisali si Hershey sa mga gawain at kahit hindi siya marunong, sinisikap nitong tumulong. It's so makati naman sa balat nitong mga damo. Makati talaga ang mga yan, Ineng. Pero maligo ka lang mamaya pag uwi natin. Matatanggal din ang mga kating yan. Sige po. Mang Isong, I'll do that po. I wanna try din po na magbunot ng peanuts. Ayos lang ba sa'yo, Hershey? Baka masugatan yung kamay mo. Mukhang hindi ka pa naman sanay sa mga gawaing ganito. No. Kasi po sa amin, we have maids eh. Sila po yung gumagawa ng lahat for me. Kami kasi dito, Ining. Kami lang talaga ang gumagawa ng mga bagay-bagay para sa amin. Nako, kaya nga nag-aalala ko nung una kasi sabi ko, baka mahirapan ka dito sa amin. I'm alright naman po. And
I am open naman to learn new things po eh. Ineng, sumilong ka na muna. Ang init Baka kung mapano ka, namumula ka na ng husto. Don't worry po, Mang Isong. I'm fine po naman. Sumilong ka na muna, Hershey. Mahirap na. Baka ma-sunburn ka. Doon ka na muna sa kubo. Susunod na din kami sa Euron. Tatapusin lang namin yung huling tudling ng mani. Okay, hintayin ko lang kayo doon. Mabagal na naglakad si Hershey patungo sa kubo na may konting distansya mula sa kinaroroonan ni na Magnolia. Nang makarating siya ron, agad niyang tinanggal ang suot na sombrerong ratan at naupo sa papag ng kawayan. Ginamit din niya ang sombrero upang paypayan ang kanyang sarili. Maya-maya, nakarinig siya ng mga yabag. Kaagad siyang lumingon sa paligid at nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ang taong yun. Franco? It's you nga. Magandang araw sa'yo. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Ako rin. What are you doing here ba? Mag-isa ka lang? Oo, napadaan lang ako rito. Nagpapastol kasi ako ng kalabaw. Ikaw, mukhang kagagaling mo lang sa arawan ah. I helped my friend kasi magbunot ng mga sweet potatoes and peanut kanina. Tapos, they told me na magstay muna here sa kubo. Kasi, super init na outside. Like, grabe na talaga yung init nung araw. Oo nga eh. Ayos lang ba na dito muna ako? Hindi ba sila magagalit? No, they're super mabait naman. So I'm sure okay lang sa kanila if you stay here. And I want you to meet my friends din kasi. Ipapakilala mo ako sa kaibigan mo? Nako, baka hindi niya ako magustuhan. Huh? Why naman hindi? Magnolia is not like that. She always supports me. Pwede ba huwag mo na lang muna akong ipakilala sa kanila? Gusto ko kasing mas makilala ka pa ng lubos eh. Well, okay. Pero, tagasan ka ba, Franco? Do you live here sa baryo nila Magnolia? Dayo lang ako rito. So kaya pala they don't know you. Kasi you're dayo-dayo here. Sinabi mo sa kanila tungkol sa akin? Yeah, I told Magnolia about you. Nagtaka nga siya eh. Hershey? Iyon ang pangalan mo, di ba? Yeah, that's my name. Bakit? Do you like my name? Oo. Kasing ganda mo. You're bolero, ha? Hershey! Papunta na kami dyan ah! May dala kaming maraming kamote. Yung gusto mong hukain kanina. Oh, they're coming na pala, Franco. Ha? Alis na ako. But why? I want you to meet them. Hindi. Kailangan ko na umalis. Oh. Pero, pwede ba kitang makita mamayang gabi? Doon sa puno ng kalumpang, malapit sa bahay ng kaibigan mo. Sure. I will come. Pwede bang mag-isa ka lang pumunta? Huwag mong isamang kaibigan mo. Why? Bakit? Pakiusap. Okay. Fine. Sige, maiwan na kita. Alis na ako. Hindi na nakasagot pa si Hershey. Dahil nagmamadali ng tumakbo, paalis si Franco. Napakunot noon na lamang ang dalaga. Nagtataka man. Pero ipinagwalang bahala na lamang niya ito. Pagdating sa kubo nila Magnolia at Isong at ni Imang, ay bahagyang nagtaka ang mga ito. Sandali pang, may inamoy-amoy si Isong sa paligid na ipinagtaka naman sa huli ni Imang. Maya-maya pa ay bumaling ito kay Hershey at nagtanong sa dalaga. Ineng, may ibang tao ba rito kanina? Po? Tay, sino naman pong ibang taong narito maliban kay Hershey? May naaamoy kasi akong kakaiba dito sa bahay eh. Hindi maganda sa pakiramdam. Ay nako Isong, gutom lang yan. Ay sandaling at magluluto ako nitong kamote at nagmani na rin para makapananghalian na tayo. Ay Magnolia,
igisa mo na yung pansit at sardinas dyan. Yun muna ang uulamin natin ngayong tanghali. Opo, inay. Meron talaga akong naaamoy na kakaiba, Imang eh. Ay nako, ewan ko sa iyo. Oy Isong, napapainom ka lang ng tuba eh. Magtapat ka nga sa akin, Hershey. May ibang tao ba dito kanina? I didn't want to tell you sana, but I really can't keep secrets from you. So, may kasama ka nga dito kanina. Ikaw na babae ka ha? Sino kasama mo dito kanina? Si Franco. Si Franco? Yeah. Yung lalaking sinasabi mo? Yes, Magnolia. He was here kanina. Kung ganun, nasa na siya? Ayun, bigla na lang umalis eh. Sabi niya, he wasn't ready to meet you guys. Nagtataka na talaga ako dyan sa lalaking sinasabi mo ah. Sinabi niya ba sa'yo kung tagasan siya? He told me that he is a dayo here sa baryo nyo, kaya hindi mo raw siya kilala. Talaga ba, Hershey? Huwag ka nga muna sigurong basta-basta magtitiwala sa lalaking yun. Hindi natin alam kung taga saan at kung anong klaseng tao siya. Pero he looks mabait naman. Hindi porket mukhang mabait, magtitiwala ka na. Maraming masasamang tao sa panahon natin ngayon. Kaya hindi ka dapat basta-basta magtitiwala. Lalo na sa mga taong kakikilala mo pa lang. Okay then. Nais pa sanang sabihin ni Hershey ang tungkol sa napag-usapan nilang pagkikita ni Franco. Pero base sa mga sinabi ni Magnolia, halatang hindi ito sang-ayon na makipag-usap o makipagkaibigan siya kay Franco. Mas minabuti na lamang ni Hershey na wag nang banggitin ang pinag-usapan nilang pagkikita ng lalaki. Mabilis na lumipas ang araw. Pagdating ng 5:00 ng hapon, gumayak na sila para pauwi sa bahay nila Magnolia. Mabilis din ang paghahanda ng hapunan ni Isong at Imang. Tipikal na buhay probinsya na 7:00 pa lamang ay naghahanda na ang mga tao para matulog. Bagay na hindi kinasanayan ni Hershey sa Maynila. Kaya naman, nang masigurong tahimik na ang paligid, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa nag-iisang puno ng kalumpang na kalapit lang ng bahay ni Magnolia. Akala ko, hindi ka darating. Well, wala naman kasi akong gagawin. And I am not yet sleepy. Kaya naisip ko na puntahan ka rito. Mabuti naman. Halika, upo ka dito sa duyan. Are you not scared dito? I mean, it's super dark eh. Hindi ka ba natatakot? Baka may monster? Wala namang halimaw dito. Tsaka, narito naman ako para protektahan ka kung sakali mang may halimaw na dumating. Really? Ipagtatanggol mo ko? Oh, I feel so kilig na tuloy. Masaya ako dahil napapakilig kita. Akala ko nung una, hindi mo ko papansinin. What do you mean? Unang tingin ko pa lang kasi sa'yo. Alam ko, hindi ka taga rito. Talaga? Oo naman. Halata kasi kung papaano ka magsalita at kung papaano ka kumilos. Alam kong hindi ka taga rito. You din naman eh. You told me you're not from here. So, tagasan ka ba talaga? From Manila din ba? Or just somewhere around dito sa area? Gusto mo bang sumama sa akin? Dadalhin kita dun sa lugar kung saan ako nakatira. Really? But it's late na para umalis. Don't you think... Iuuwi din naman kita agad bago mag-umaga. Halika na. Sumama ka sa akin. Pero... Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako. Sumama ka na sa akin. Okay. But you need to promise me, ha? I need to get home bago sumikat yung araw. Baka kasi mag-alala yung friend ko sa akin. Pangako. Kaya halika na. Umalis na tayo para maiuwi kita kaagad. Okay then. Walang pag-aalinlangan na sumama si Hershey kay Franco.
Sa madilim na daan, nalibang ang dalaga sa pakikipagkwentuhan sa lalaki. Hindi niya namalayan kung saan sila dumaan. Basta ang alam niya ay kagubatan ang tinutumbok ng kanilang direksyon. Hindi naman nakaramdam ng kaba o takot si Hershey. Masaya at magaan kasing kausap ang binata. Maya-maya pa ay namalayan na lamang ni Hershey na nasa isang mataong komunidad na sila. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Napahanga si Hershey nang makita ang napakagagandang gusali sa paligid. Para bang nasa BGC siya. Napalingon siya kay Franco na may pagtataka sa mga mata. Pero ngumiti lamang ito sa kanya at igineya siya sa isang magarang bahay. Is this your house? Wow, this is gigantic. Mayaman ka pala. Pero, wait, anong lugar to? Wala namang nababanggit sa akin si Magnolia na meron silang kalapit na city like BGC, ang baryo nila. Huwag mong isipin yun. Halika, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Jack, matutuwa sila kapag nakita ka. Oh, so your parents are here din pala. All right then, I wanna meet them. Halika, siguradong nasa may kusina sila. At sigurado rin ako na matutuwa sila ng husto kapag pinakilala kita sa kanila. I hope so too na magustuhan nila ako. Sigurado yun. Masuyong hinawakan ni Franco ang braso ni Hershey. Napangiti naman ang dalaga. Sa isip niya ay napaka-gentleman ng lalaki sa kanya. Pagpasok nila ng kusina, hindi nga nagkamali si Franco. Naroon nga ang mga magulang nito. Sopistikado at sopistikada ang aura ng mga magulang ni Franco. Kaagad na nakitaan ng galak ang mga mukha ng mga ito nang makita nilang may kasamang babae ang kanilang anak. Kaagad na kinausap at inistima nila si Hershey. Si Hershey naman ay magiliw na nakipag-usap sa mga magulang ni Franco. Mabilis na lumipas ang gabi. Ayaw pa sana siyang pauwiin ni Franco, pero nagpumilit si Hershey na uuwi na dahil ayaw niyang mag-alala sa kanya, si Magnolia. Kinabukasan, nagtatakang nagising si Magnolia at napatingin sa may kama kung saan natutulog si Hershey. Hershey, huy, gumising ka nga dyan. Gising! Why? I'm still sleepy. Gumising ka sabi. Bakit ba? Bakit ka natutulog na marumi ang paa? What? What do you mean na maruming paa? Ayan oh, ang dumi-dumi ng mga paa mo. Ang daming putik dito sa sahig. Sa pagkakatanda ko, naligo ka pa bago natulog kagabi, hindi ba? I don't know. I can't remember why my feet are super dirty. Hindi ko alam kung anong nangyari. Lumabas ka ba kagabi? Saan ka nagpunta? What? No. Hershey, huwag kang magsinungaling. Imposible namang basta nalang magkaputik dito sa kwarto natin. Fine. You got me. So lumabas ka nga. Yeah. Nakipagkita ako kay Franco. But I went home agad after I met his parents. Ano? Lumabas ka at umalis ka nang hindi namin alam? Hershey, paano kung napahama ka? Well, I'm fine naman. And hinatid naman ako kaagad ni Franco. But you know what? Why didn't you tell me na meron palang city dito sa area nyo? City? Yeah. Anong siting pinagsasasabi mo dyan? Liblib ang lugar naming to. Kailangan pang bumiyahin ng halos 3 oras para lamang makarating sa kalapit na bayan. No! Pumunta kami ni Franco kagabi sa house nila. And they are rich. And they live in a city like super marami silang mga architect-designed buildings. Kind of
Like BGC and Bakati. Ano? Hershey, nananaginip ka ba? Walang ganun dito. Meron. Meron nga, promise. Gusto mo pa puntahan natin? Para maniwala ka sa akin. You wanna come with me? Okay, sige. Sasamahan kita. Saan ba yung city sinasabi mo? Alright, then let's go. Kahit naguguluhan, ay mas piniling sumama ni Magnolia kay Hershey patungo sa lugar na sinasabi nito. Naguguluhan man si Magnolia sa ikinikilos ni Hershey, lalo na nang sabihin nitong mayroong isang mayamang bayan sa kanilang lugar na alam niyang kahit sa ilusyon niya ay hindi mangyayari. Nagtungo sila sa isang masukal na gubat. Paikot-ikot sila roon, pero wala silang nahanap na syudad katulad ng sinasabi ni Hershey. Kaya naman, nagpasya na lamang si Magnolia na umuwi. Ayaw pa nga sana ni Hershey, pero pursigido si Magnolia na umuwi na. I swear, doon talaga kami dumaan last night. Please believe me, Magnolia. I went to their mansion. And I even had dinner with his parents pa nga eh. Pero wala ngang bahay doon. Kagubatan yun, Hershey. Malinaw mo namang nakita, hindi ba? Yes, but it's impossible eh. I know what I saw and what was happening last night. I promise, really. I'm not lying. Pero wala nga tayong nakita. But, Ano nangyayari dito? Ay, bakit parang nagtatalo kayong dalawa? Ito kasing si Hershey, Tay. Nakipagkita si isang lalaki kagabi. At dinala daw siya sa isang mansyon. Sa isang bayan dito sa lugar natin. Ha? Bayan? Mang Isong, I met this guy nung nakaraang araw. His name is Franco. And last night, dinala niya ako sa house nila. Sa isang city, malapit dito sa area niyo. Hershey? Eneng, ay mabuti pa siguro. Pumasok ka muna sa silid, ha? Kakausapin ko lang itong si Magnolia. Tungkol ho saan, Itay? Basta, Hershey, sige na. Pumasok ka na muna sa silid ninyo ni Magnolia. Okay po. Bagsak ang balikat ni Hershey. Sa silid nila Magnolia, naroon pa rin ang napakaraming putik na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pilit niyang iniisip kung naputikan ba ang kanyang mga paa. Noong nakaraang gabi, habang kasama niya si Franco, napabuntong hininga na lamang siya. Maging siya ay naguguluhan sa mga nangyayari sa kanya. Samantala, nag-usap naman ang mag-amang Magnolia at Isong tungkol kay Hershey. Yun na nga ho, Itay. Pumunta kami doon sa lugar na sinasabi niya. Pero wala akong nakita. Kung hindi kagubatan lang. Imposibleng sinasabi niya na dinala siya ni Franco na yon sa isang mayamang syudad. Kasi wala namang ganun dito sa atin. Natatakot ako, anak. Saan naman ho? Marami ng mga kadalagahan ang nawawala dito sa atin. At maging sa Karatig Bayan, bigla-bigla na lang daw nawawala ang mga yun. At hindi na nakikita pa ng kanilang mga kaanak. Ibig niyo pong sabihin, may kidnappers dito sa lugar natin? Hindi basta-bastang kidnappers, anak. Pinaghihinalaan namin nang bibiktima na naman ng mga engkantong aswang. Engkantong aswang? Yung kwentong bayan po noong bata pa ako? Anak, hindi lang yun basta kwentong bayan lang. Totoo ang mga aswang at mga kalahi nilang engkantong aswang. Huwag mong sabihin, Itay, na totoo rin ang biringan? Oo, totoo ang kwentong biringan. Isa yan sa tahanan ng mga engkantong aswang. Nangunguha sila ng mga taong gagawing alipin o taong gagawing reyna o prinsesa nila. Yan marahil ang dahilan kung bakit may mga nawawala na namang tao dito sa atin. Pero Itay, ano naman ang kinalaman ng mga yan kay Hershey? Hindi ka ba nagtataka? Ikaw na mismo ang may sabi. Nakapunta siya sa isang magarang lugar. Pero anak, wala namang ganoon dito sa atin.
Marahil, nakapunta na ang kaibigan mo sa biringan. Marahil, ang lalaking sinamahan niya ay isang engkantong aswang. Ano ho? Hindi makapaniwala si Magnolia sa sinabi ng kanyang ama. Noong bata pa siya, marami ng kwento sa kanila tungkol sa mga engkantong aswang na nangunguha ng mga tao at dinadala sa mundo nila. Noon ay naging panakot na sa kanila ang ganoong kwento, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ngunit ang buong akala ni Magnolia ay panakot lamang iyon sa kanila para maaga silang makauwi galing sa galaan. Nang sumunod na araw, lalong kinabahan si Magnolia sa mga ikinikilos ni Hershey. Palagi itong nakatambay sa puno ng kalumpang at tulala, parang mayroong hinihintay. Hershey, halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Umaambon na oh. Baka magkasakit ka. I don't want. Hinihintay ko pa si Franco. Hershey, walang Franco. Nung isang araw mo pa hinihintay ang lalaking yan. Pero wala namang dumarating. It's probably because you don't like him. Maybe natatakot siya na baka paalisin mo siya kapag pumunta siya dito to visit me. Ano pang sinasabi mo? Paanong hindi ko siya gusto? Because you told me before na lumayo ako sa kanya. I told him that too. So maybe that's why he doesn't want to visit me. Kasi you don't want me to befriend him. Eh kasi nga nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo pa naman kilala yung lalaking yun. Tingnan mo nga ang nangyari. Isinama ka niya sa lugar nila. Pero hindi natin alam kung totoo ba ang lugar na yun o hindi. Of course, totoo ang lugar nila. I was there. I don't know why you don't believe me. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi na lamang sumagot pa si Magnolia. Kita niya ang determinasyon sa mukha ni Hershey sa pangungumbinsi nito sa kanya na nagsasabi nga ito ng totoo. Iniwan niya na lamang ito sa puno ng kalumpang dahil mukhang wala naman itong balak pumasok sa kanilang bahay. Sa kabilang banda naman, magdidilim na nang dumating si Imang sa kanilang bahay. Dala ang malaking bayong na naglalaman ng mga tuyo, gulay at iba pang mga pinamili nito galing sa sentro ng kanilang baryo. Kaagad itong sinalubong ni Magnolia upang tulungan sa mga pinamili nito. Nakita ko si Hershey sa labas. Hindi yata ako nakita dahil mukhang nakatulala sa kawalan. Nag-aalala na nga po ako, inay. Ay bakit naman? May sakit ba siya? Wala naman ho. Kaya lang kagabi ho, umalis siya dito sa bahay. Ano? Eh, saan nagpunta? Bakit hindi man lang nagpaalam? Sumama ho dun sa lalaking nakilala niya nung nakaraang araw. Yung pong lalaking sinasabi ko sa inyo, yung Franco. Ay, bakit siya sumama doon? Paano kung napahamak siya? Hindi niya pa namang kilala yung lalaki. At teka nga, wala naman akong kilalang Franco na taga rito sa atin. Dayo daw ho, inay. Anak, baka kung mapahamak yung kaibigan mo dito sa atin. Marami pa namang mga kababalaghang nangyayari dito ngayon. Marami na mga kababaihan ang nawawala. Ay baka mamaya, may mangyaring masama dyan kay Hershey. Abay, kargo natin yan. Yun na nga rin ho ang iniisip ko, inay. Kaya lang, hindi naman po pwede na bumalik ka agad ako sa Maynila. Ang mahal po ng gastusin doon. Ay, bantayan na lang nating mabuti ang kaibigan mo. Nang sa ganon, hindi siya mapahamak. Opo, inay. Katulad ng kanilang napag-usapan, binantayan na nga lang nila ang kilos ni Hershey. Bukod sa pagiging tulala nito, ay wala naman silang nakikitang kakaibang kilos nito. Naging magaan ang mga sumunod na araw sa pamilya nila Magnolia. Hindi na rin nababanggit ni Hershey ang tungkol sa lalaking si Franco. Hanggang isang araw, habang naglalabas si Magnolia sa balon, bigla siyang may narinig na boses sa kanyang likuran. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga naman. Sino ka? Ako si Francis. Pwede ba akong
Makiigib ng tubig? Oo naman. Sandali lang Itatabi ko lang itong palanggana ko. Salamat. Mag-isa ka lang ba? Bakit niya tinatanong kung mag-isa lang ako? Sino bang lalaking to? Oo. Mag-isa lang akong naglalaba ngayon. Ngayon lang kita nakita rito. Taga rito ka rin ba? O dayo ka din? Dito na ako ipinanganak. Pasensya ka na Hindi kasi ako komportable sa mga pagtatanong mo. Ha? Kung tapos ka na mag-igib, pwede ba iwanan mo na ako? Mas gusto ko kasing mag-isa habang may ginagawa. Kung hindi mo naman mamasamain. Hindi ka ba nagagopuhan sa akin? Anong sabi mo? May sinasabi ka ba? Wala. Sige, alis na ako. Mabuti naman. Siya nga pala, nakalimutan kong itanong kung anong pangalan mo. Ako si Magnolia. Ikinagagala kitang makilala, Magnolia. Sana, hindi pa itong huli nating pagkikita. Baka nga makita mo pa ako dito. Dito lang naman din kasi ako nakatira. Paliw, hindi na ako makapaghintay sa next semester. Hindi maunawaan ni Magnolia ang sarili sapagkat mabigat ang loob niya sa naturang lalaki. Guwapo ang lalaki. Hindi lang basta guwapo. Sobrang guwapo nito. Halatang hindi taga-baryo. Pero kahit ganon, hindi maiwasan ni Magnolia ang pagkadisgusto sa naturang lalaki. Parang may kakaiba sa binata na hindi niya matukoy kung ano yun. Samantala, sumapit ang hapon. Sabay-sabay silang naghanda ng hapunan at sabay-sabay rin kumain. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nagpasya si Magnolia na matulog ng maaga. Ganon din naman si Hershey. Pero nang matiyak ni Hershey na tulog na si Magnolia, ay lumabas ang dalaga at pumunta sa puno ng kalumpang. Ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita niya doon si Franco. Franco, you're here. I thought you weren't gonna visit me here. I've been waiting for you for days. Sobrang saya ko dahil nakita kita ulit. Pasensya ka na, Hershey. Medyo marami lang akong inasikaso. Pero, narito na ulit ako. Masayang masaya rin ako dahil nakita ulit kita. Me too. Nagkatampuhan pa nga kami ni Magnolia Ha? Bakit naman? Kasi, she didn't believe that you brought me to your place. I also told her na you brought me to the city where you live, not far from here. Hindi mo dapat sinabi yun sa kanya. But why doesn't she believe me? I mean, hello? Why would I even make that up? So of course, dinala ko siya dun sa exact place where we passed by that night. As in, I was so confident pa. Hershey? But like, this is the crazy part. I couldn't find the way na talaga. Parang, the road wasn't even there anymore. I was so confused. I know what I saw, okay? I'm not imagining things. We went to your city. We went to your mansion. I had dinner with your parents. So, paano nangyari na bigla na lang nawala? I don't understand. Hershey, hindi ka nag-i-imagine lang. Nakapunta ka talaga sa lugar namin. If so, bakit hindi ko na matandaan yung way na dinaanan natin? Baka naman, mali lang yung daan na dinaanan ninyo. Huwag ka mag-alala. Dadalhin ulit kita sa amin. Gusto mo ba? Sumama ulit sa akin? Sure, sasama ulit ako sa'yo. But, I want you to meet Magnolia first. Hershey, ayaw sa akin ang kaibigan mo. Hindi magandang ideya kung magpapaalam pa tayo sa kanya. Alam kong hindi siya papayag. But, Franco, gusto ko pa rin malaman niya. Sige, mukhang nagdadahilan ka lang naman eh. Bakit ba hindi mo na lang ako diretsuhin? Na ayaw mo talagang sumama sa akin? Oh, no!
That's not it. Okay, fine. I won't tell her na. Kailan tayo pupunta ulit sa inyo? Mamayang gabi. Hihintayin kita rito. All right then. I will be here mamayang gabi. Napangiti si Franco. Masaya din si Hershey sa hindi niya malamang dahilan. Parang hindi niya magawang tanggihan ang lalaki. Parang may nag-uudyok sa kanyang umuo na lamang sa lahat ng sasabihin nito sa kanya. Kaya naman, hindi nagpatumpik-tumpik pa. Naligo kaagad si Hershey bilang paghahanda sa lakad nila ni Franco. Inilabas niya rin ang mga baon niyang make-up at saka nag-apply ng minimal make-up sa kanyang magandang mukha. Kinagabihan, katulad ng napag-usapan nila, pumunta nga siya sa kanilang tagpuan at masayang-masaya si Hershey na makitang naroon si Franco. Sorry if I'm a bit late. Kanina ka pa ba? Nauna lang siguro ako ng mga 5 minuto sa'yo. Ano? Handa ka na ba? Yes. Naroon ba ulit ang mga parents mo sa house nyo? Are we gonna eat dinner again with them? Oo. Alam din nila. Isasama kita ngayong gabi. Kaya sigurado ako, naghanda sila ng masarap na hapunan ngayon. Oh, really? I'm so excited na tuloy. Let's go na. Sige, tayo na. Tara. Magkahawak kamay na naglakad si Franco at Hershey. Kung titingnan, para silang magkarelasyon, pero wala naman silang label. Madilim na ang daan, pero walang pagsidhan ang kasiyahan ni Hershey. Habang naglalakad sila, sinasadya ni Hershey na putulin ang mga sanga ng mga halaman na kanilang dinadaanan. Ilang saglit pa ay nakarating na silang muli sa lugar nila Franco. Nagtataka pa rin si Hershey kung paano sila nakarating sa mayamang syudad na yon. Pero kapag tinatanong niya si Franco, ay ngiti lamang ang isinasagot nito sa kanya. Pagkarating nila sa mansyon nila Franco, ay tama nga ang hinala niya. Naghanda ng masarap na pagkain ang mga magulang nito. Ang bait naman ng parents mo, Franco. They are like my parents. Sobrang maalaga at mabait. Oo, maswerte nga ako sa kanila eh. Hershey, may tanong ako sa'yo. What's that? Gusto mo na ba dito sa lugar namin? What do you mean? Kung gusto mo na ba dito, katulad ng manirahan dito kasama ako? Are you proposing me? Parang gano'n na nga. Franco, hello? You haven't even courted me yet. Hindi mo pa ako girlfriend. Oo nga pala. Pasensya ka na. Nananabik lang kasi ako na mas makasama ka pa ng matagal. Really? I mean, pwede mo naman akong ligawan. Pero, don't propose me like kasal. Kasi hindi papayag ang parents ko sa kasalan agad. Pero may pag-asa naman ako sa'yo, di ba? Gusto mo rin naman ako, di ba? Yeah. I like you. Like, a lot. Why do you think na sasama ko sa'yo here if I didn't like you? Duh. Napangiti si Franco sa tinura ni Hershey. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Hindi na namalayan ni Hershey kung anong oras na. Inilibot pa siya ni Franco sa naggagandahang gusali at iba't ibang magagandang lugar. Hindi akalain ni Hershey na may ganoong uri ng lugar sa Samar. Para siyang nasa ibang bansa dahil sa mga matatayog na gusaling natatanaw niya. Sa kabilang banda naman, nagising si Magnolia na wala na sa kabilang kama si Hershey. Kaya naman, lumabas siya upang hanapin ito. Nakita niya ang kanyang ama na nagpapakain ng mga baboy. Kaagad niya itong nilapitan upang magtanong. Tay,
nakita niyo ho ba si Hersey? Hindi anak. Bakit? Wala ba sa silid nyo? Wala po eh. Pagising ko, wala na po siya sa kama niya. Saan kaya nagpuntang babaeng yun? Nako, dapat nating makita ka agad siya anak. Maraming nawawalang kadalagahan ngayon dito sa atin. Tay, huwag niyo naman po akong takutin. Mabuti pa ho, tulungan niyo na lang po akong maghanap kay Hersey. Baka ho naglibot-libot lang yun. Subukan mo kayong i-text anak. Baka nga, naglakad-lakad lang. Sige po, kukunin ko lang po yung cellphone ko sa kwarto namin. Sige, kapag wala pa rin, sabihan mo ko at hahanapin natin. Opo, Itay. Nagmamadaling pumasok muli sa kanyang silid si Magnolia. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone na nasa ilalim ng kanyang unan. Saka nag-type ng text na isesend kay Hershey. Pero laking gulat niya nang may biglang tumunog na cellphone. Napabaling siya sa kama ni Hershey. Saka tinanggal ang kumot sa kama nito. Naroon ang cellphone ni Hershey. Biglang kinabahan si Magnolia. Hindi ugali ni Hershey ang mag-iwan ng cellphone kahit pumunta lang ito sa CR. Bit-bit niya palagi ang kanyang cellphone. Kaya naman, nagmamadaling pinuntahan ni Magnolia ang kanyang ama upang sabihin na nawawala si Hershey. Tanghali na anak, hindi pa rin natin nahahanap ang kaibigan mo. Tay, hindi po maaaring hindi natin siya mahanap. Baka mamaya, kung ano nang nangyayari sa kanya. Kargo ko ho siya. Dahil ako ang kaibigan niya at ako ang nagdala sa kanya dito sa atin. Naiintindihan ko, Magnolia. Ako rin naman, nag-aalala. At sandali, mabuti pa, humingi tayo ng tulong sa isang albularyo. Bakit naman ho sa albularyo? Tay, nawawala ho si Hersey. Di ba dapat sa barangay tayo humingi ng tulong? Kung tao man ang may kagagawa ng pagkawala ng kaibigan mo, sa barangay tayo hihingi ng tulong. Pero kung aswang, aba, sa albularyo na tayo dumiretso. Sige na nga ho. Wala naman po akong ibang choice. Ay siya, tayo na. Baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Opo, Itay. Nagmamadaling naglakad ang mag-ama patungo sa kakilalang albularyo ni Isong. Pagkarating nila doon, ay pumila pa sila saglit dahil maraming tao ang sumadya sa naturang albularyo. Mga kalahating oras din silang naghintay. Pagkapasok pa lamang nila sa maliit na bahay ng albularyo, ay kaagad na samyo ni Magnolia ang mga herbal at insenso sa paligid. Matanda na ang albularyo. Iika-ika itong naglalakad gamit ang tungkod nitong kahoy. Matapos sila nitong istimahin, ay tinanong kaagad sila nito kung ano ang kanilang sadya. Ano ang iyong sadya sa akin? Kayo ba ay magpapagamot o may hinahanap? Mang Okang, ang kaibigan kasi nitong anak ko taga Maynila yun. Nawawala siya. Hindi namin alam kung nasaan. Aba, nag-aalala na kami dahil sagutin namin ang batang yon. Opo. Kaninang umaga po pagising ko, wala na po siya sa bahay namin. May dalabang gamit ang nawawala mong kaibigan. Meron po. Ito pong cellphone niya. Pwede naman po siguro to. Pwede na yan. Akin na. Sandali lang at ihahanda ko ang aking mga kakailanganin sa ritual ko. Sige po. Sige po, Mang Okang. Tay, ano po bang ginagawa niya? Bakit nagsusunog siya ng insenso? At saka, meron siyang malaking palanggana na pinapatuluan niya ng kandila. Yan ang paraan niya upang malaman kung nasaan si Hershey. Ho? Effective po ba yan? Hindi ba kayo titigil sa pagbubulungan yung dalawa? Kayo na kaya ang maging albularyo? At ako na ang huhusga? Sorry po. Ay, pasensya ka na rito sa anak ko, Mang Okang. Ay, napapaos na ako sa kakaorasan eh. Dumagdag pa kayo. Tiyak na mahabang orasyon na naman ang sasambitin ko nito. Siya
Huwag na kayong maingay. Opo, Sa ngalan ng liwanag at may kapal, binubuksan ko ang landas na natabunan ng dilim. Kung saan man siya dalhin ng hangin, kung saan man siya itago ng anino, naway marinig niya ang aking tinig. Pangalan ko'y tumatawag, dugo ko'y umaabot, kaluluwa ko'y naghahanap. Ano nga uli ang pangalan? pangalan po Nino. Ay, pangalan mo. Ikaw ba yung nawawala? Kung ikaw naman pala yung nawawala, ano pang silbi ng pag-uurasan ko dito? Malamang yung kaibigan mo. Hay nako, pinapasakit mo ang ulo ko. Pasensya na po. Hershey Gomez po. Si Gomez, Hershey po. Hershey Gomez. yun nga ang sinabi ko. Hay nako talaga. Ulit. Ikaw, Hershey Gomez. Ikaw na naliligaw sa pagitan ng mundo at hiwaga. Bumalik ka. Hindi ka sa dilim. Hindi ka sa kanila. Ikaw ay sa liwanag. Ikaw ay sa lupa ng iyong pinagmulan. Sa apat na sulok ng daigdig, sa hilaga, sa timog, sa silangan at kanluran. Ituro nyo ang kanyang daan pauwi. Kung siya'y ginapo sa sumpa, mapatid ito. Kung siya'y tinawag ng engkanto, maputol ang tali. Kung siya'y binusog ng hindi sa tao, mailuwa ang bisa. Sa utos ng liwanag, sa basbas ng may kapal, ipakita sa akin kung nasan siya. Tay, ganyan ho ba talaga siya? Ang piloso po eh. Oo, ganyan talaga yan. Oh, huwag ka na magsalita. Baka mamaya, marinig ka na naman. Alam ko na kung nasaan ang kaibigan mo. Kung ganun po, nasaan po siya? Oo nga po. Saan po namin siya pwedeng mahanap? Ayun, lumandi na. Kasama ang engkantong aswang. Ho? Ano pong sinabi mo? Sinong engkantong aswang? Abay, malay ko, iha. Albularyo lang ako. Nang gagamot at nanguorasyon upang malaman kung nasaan ang mga nawawala. Pero hindi ko alam kung ano ang pangalan ng mga sinasamahan nila. Kung ganun, nasa na nga po si Hershey ngayon? Nasa Biringan siya ngayon. Piringan? Nako, anong gagawin namin ngayon, Mang Okang? Kailangan mabawi namin ang kaibigan nitong anak ko. Biringan? Yung sinasabi nilang tahanan ng mga engkanto at mga aswang na may lahing engkanto? Oo, yun nga anak. Kailangan nating mabawi ang kaibigan mo sa engkantong aswang na kumuha sa kanya. Kung ganun, ano po ang maaari nating gawin, Mang Okang? Sasama na lang ako sa bahay niyo. Doon ko na lang isasagawa ang aking orasyon para mabawi natin ang kaibigan. Sana lang ay hindi pa siya nakakain ng itim na kanin. Dahil kapag nagkataon na kumain na siya ng itim na kanin, hindi na natin siya mababawi pa. Ano ho? Marami kayatang tutulinin. Maglinis ka din minsan, ha? Para hindi mabingi ang bata-bata mo pa. Sira na ang tenga mo. Malinis ang tenga ko. Hindi na napigilan ni Magnolia ang mapaismid. May pagkapiloso po talaga ang matandang albularyo. Pero hindi na lamang ito pinatulan pa ni Magnolia. Dahil bukod sa matanda na, ay kailangan din nila ang tulong nito. Sa kabilang banda naman, masayang masaya si Hershey sa pamamasyal.
Hindi na niya alintana ang oras. Nakakalimutan niya ang muling bumalik sa bahay nila Magnolia. Masyado na siyang nalibang sa presensya ni Franco na ginagawa ang lahat para lamang mapasaya siya. Thank you so much, Franco. Ang dami mo naman pinamili sa akin na clothes. Like, I already have so many clothes at home. But still, I thank you. Super sweet mo naman. Dahil gusto ko talagang ibigay sa iyo lahat. Lahat ng magugustuhan mo. Dahil gusto ko maging masaya ka. I am happy naman, Franco. Alam mo, pumapayag na akong maging girlfriend mo. Talaga? Pumapayag ka na? Ibig sabihin ba nito? Girlfriend na kita? Yes! I'm your girlfriend na. I am literally so happy. Kasi ikaw yung first official boyfriend ko ever. I can't wait to introduce you to my friend. Wait. Friend? Oh my gosh! Tama! May friend pala ako. Si Magnolia. Hershey, kumalma ka lang. Like, seriously? Franco? I need to go back to their house na. Baka hinahanap na nila ako. I can't believe I forgot. Like, bakit ngayon ko lang naalala na may kaibigan pala ako? What is happening to me? Hershey, hindi mo na kailangan bumalik sa kanila. Hindi ba? Sa akin ka na? What? What do you mean? Franco, kailangan kong bumalik. Mahal mo ko. Hindi ba? Yes! Kung ganon, dito ka lang. Hindi mo ko iiwan. Dito ka lang sa tabi ko. Hershey. But I heard something. Parang may tumatawag sa akin. At gusto akong pabalikin. I need to go back them. To my friends. To my parents. Franco, kailangan ko nang umuwi. Hindi ka na babalik sa mundo mo. Dito ka lang sa akin, Hershey. Ito na ang magiging bago mong tahanan. Dito ka na kasama ko. Franco, nahilo ko. I feel dizzy. Marahil, napagod ka lang sa mahabang pamamasyal natin. Mahal ko, halika, iuuwi kita sa mansyon. Wala nang nagawa si Hershey nang isakay siya ni Franco sa mamahaling sasakyan nito. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ni Hershey. Parang may tumatawag sa kanya sa kawalan. Parang may bumubulong sa kanya sa hangin na kailangan niyang bumalik sa totoo niyang mundo. Ngunit wala siyang lakas. Para siyang nauupos na kandila. Sa kabilang dako naman, naghahanda na ang albularyong si Okang sa mga kailangan nito sa ritual kinagabihan. Si Magnolia naman ay nagtungo sa balon upang mag-igib ng kanilang tubig. Kasalukuyan kasing tumutulong ang kanyang mga magulang sa albularyong si Okang. Habang nagsasalok ng tubig sa balon si Magnolia, ay may naramdaman siyang isang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nabigla nang makita kung sino ang taong nasa kanyang likuran. Hershey? Ikaw ba yan? Para na kaming baliw kakahanap sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Nanghingi pa kami ng tulong sa albularyo, mahanap ka lang. Huwag niyo na akong hanapin. Hayaan niyo na akong maging masaya kay Franco. Sandali lang. Yung Franco na yun ang sinamahan mo? Saan kanya dinala? Nasaan siya ngayon? Hershey, hindi ako papayag na muli kang sumama sa kanya. Isa siyang aswang, ayon kay Mang Okang. Hindi siya taga rito sa atin. Taga-Biringan siya. Kahit ano pa siya, sasama ako sa kanya. Kaya wag na kayong mangialam pa. Hershey, makinig ka nga.
Hindi totoong tao ang Franco na yon. Isa siyang aswang na nagpapanggap lang na tao. Sumama ka sa akin. Halika, Hershey. Umuwi na tayo. Bitawan mo ko! Hindi ako sasama sa'yo. Sasama ako kay Franco. Hindi na ako babalik pa rito. Paano ang mga magulang mo? Hershey, maraming nagmamahal sa'yo. Kapag iniwan mo sila, ano sa tingin mong mararamdaman nila? Kaya halika na. Bumalik na tayo sa bahay. Tawan mo, sabi ko! Tinulak niya ako ng napakalakas. Ay, ang sakit ng balakang ko. Binabalaan ko kayo. Wag niyo na akong gagambalain. Kapag ginambalan niyo pa ako, pasasakitan ko ang pamilya mo. Hindi. Hershey! Hershey, bumalik ka dito! Oh, teka. Bakit ganun? Bakit wala siyang anino? Wala siyang anino kahit natamaan siya ng konting sikat ng araw. Namamalikmata lang ba ako? Ha? Bigla siyang nawala. Hindi. Kailangan ko makauwi sa bahay. Kailangang malaman ni Mang Okang ang nangyaring to. Nagmamadaling umuwi si Magnolia sa kanilang bahay. Lakad-takbo ang ginawa niya. Pagdating niya sa kanila, ay hingal na hingal siya. Kaagad na tinanong siya ng kanyang mga magulang na natigil sa kanilang ginagawang paghahanda para sa ritual ni Okang. Hindi kaagad nakapagsalita si Magnolia dahil sa habol niya ang kanyang paghinga. Nasagot niya lamang ang tanong sa kanya nang nakainom na siya ng maligamgam na tubig. Nakita ko, Cersei, sa may balon. Ano? Kung ganon, nasaan na siya? Bakit hindi mo siya kasama? Oo nga, anak. Nasaan ang kaibigan mo? Sinubukan ko po siyang isama, pero binalaan niya ho ako. Binalaang paano? Ang sabi niya sa akin, huwag na raw natin siyang gambalain pa. Nasasama na raw ho siya kay Franco. Sinabi ko rin sa kanya na isang aswang si Franco pero parang wala lang sa kanya. Ay, nababaliw na ba yung kaibigan mo, anak? Eh bakit siya sasama sa isang engkantong aswang? Yun na nga po ang sabi ko sa kanya. Pero ang ipinagtataka ko lang ho kanina, dahil tuwid siyang magsalita ng Tagalog. Tapos, wala din siyang anino nung matapatan siya ng sinag ng araw. Tapos bigla din ho siyang nawala. Sus Mariosep naman. Hindi siya ang kaibigan mo. Ho? Hindi ang kaibigan mo ang nakaharap mo kanina, kundi ang aswang na kumuha sa kanya. Ginaya niya lamang ang anyo ni Hershey upang linlangin ka dahil alam na ngayon ng aswang na gumagawa tayo ng paraan upang mabawi ang kaibigan mo. Kung ganon, hindi ko hahayaan na tuluyan niyang makuha ang kaibigan ko. Mang Okang, gawin niyo po ang ritual ng pagbawi kay Hershey. Tapos na sana kami. Inistorbo mo lang kami. O siya, tumayo ka riyan at tulungan mo kaming matapos itong dapat na tapusin nang makapag-umpisa na tayo. Opo, Mang Okang. Pinigilan na lamang ni Magnolia na sumagot pa sa matandang albularyo. Baka kasi hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at mabastos niya ito dahil sa pagiging pilosopo nito kahit wala na sa lugar. Naakala yata nito ay wala sila sa seryosong kalagayan. Samantala, si Hershey naman ay nagising na masakit ang ulo. Bahagya siyang luminga sa kanyang paligid. Naroon pa rin siya sa magarang silid na kanyang tinutuluyan sa mansyon ni Franco. Babangon na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Bumungad sa kanya ang nakangiting si Franco. May dala-dala itong food tray na may lamang pagkain. Mabuti naman at gising ka na. Heto nga pala, dinalhan kita ng pagkain mo. Oh, you're so sweet. Tamang-tama rin. Gutom na ako eh.
Ano ba tong mga food na inihanda mo para sa akin? Ito ang specialty ng pamilya namin. Mahal, kainin mo. Kapag kinain mo to, magsasama na tayo habang buhay. Why is it black? Kanin ba to? Bakit kulay itim? I mean, halos lahat ng pagkaing dala mo, lahat color black. Ganyan talaga yan. Sige na, kumain ka na. Gusto mong subuan kita? Wag na. I can manage myself. Don't worry. Gusto ko kasing makita na kinakain mo talaga ang mga pagkain ito. Mahal? Kaya sige na, kainin mo na, mahal. Okay, I'll eat na. Pero dapat masarap tong food, ha? Oo, Hershey. Sobrang sarap ng mga pagkain na yan. Kaya sige na, isubo mo na ang kaning itim. Okay, heto na nga. Isusubo ko na. Ha? Anong... Huwag mong kainin ang itim na kaning yan. Bumalik ka na sa tunay mong mundo at sa tunay mong pamilya. Hershey Gomez, bumalik ka na sa tunay mong mundo. What the... Kaninong boses yun? Who's the old man talking? Anong nangyayari? Huwag mong pakinggan kung ano man ang mga naririnig mo, Hershey. Kainin mo na ang itim na kanin yan. Sige na, mahal. Kainin mo na para hindi na tayo magkahiwalay pa. What do you mean? Franco, Kainin mo na, sabi, ang itim na kanin. Ngayon din! but I don't like black rice. Gusto ko yung brown rice. At isa pa, bakit mo ba ako sinisigawan? I thought you loved me. Ginagalit mo ko. Sabi ng kainin mo na ang itim na kanin. Kainin mo na, Hershey! Hershey, kung naririnig mo man ako, please, bumalik ka na sa amin. At kung ano man ang ipakain sa'yo ng aswang na yan, wag na wag kang kakain. Magnolia, is that you? Pero nasan ka? Magnolia! Nandito ako! Hershey, kainin mo na ang itim na kanin. Sige na. Kainin mo na. Mahal ko. But, Franco, I don't want to. Bakit mo ba ako pinipilit na ipakain sa akin yan? I don't want to eat that. At saka, bakit ko naririnig ang boses ni Magnolia? Where is she? What is happening? Tinatanggihan mo ang alok ko sa'yo? What do you mean? Hershey, kapag kinain mo ang itim na kanin na to, magsasama na tayo habang buhay. Ikaw at ako at ang marangyang kabuhayang ito. Ang mga magulang ko, bibigyan nila tayo ng mas marangyapang buhay at kotse. Kaya sige na, kainin mo na to. But, Franco, like lahat ng inaalok mo sa akin, I already have naman. I don't want to choose love because of money. I mean, I also love my family and friends so much, like sobra. But, I don't understand what's happening. Pero, I really don't want this. I want to go back. Gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. And na safe at comfortable. Kasi yun ang tama para sa akin. I love you, Franco. Like, I really do. But I really hope you understand my decision. This is not easy for me at all. You know, honestly, it's so confusing kasi I like you. But my heart is telling me na family and friends comes first. I can't ignore that. Kahit gaano kita kamahal. Mas pinipili mo ang pamilya mo. Kaya hindi mo magawang kainin ang itim na kanin. Nauunawaan ko. Hershey,
Wala akong magagawa, kundi ang ibalik ka sa pamilya at kaibigan mo. Dahil sa batas namin na mga engkantong aswang, hindi namin magagawang pilitin ang isang tao na manatili rito. Pero tandaan mo, sana kapag ibinalik na kita, hindi na tayo magkikita pang muli. So, is this goodbye for us? Oo. Kung pipiliin mo sila kesa sa akin, ito na ang huli nating pagkikita. I'm sorry, Franco. Pero, kailangan ako ng pamilya ko. Masakit man. Pero magkaiba ang mundo natin. I love you. But I think this is goodbye. Pwede ba kitang mayakap? Just one last time? Please? Oo. Paalam, mahal ko. Mag-iingat ka. Saan ka man paroroon. Goodbye, Franco. I love you. And I always will. Malungkot na ibinalik ni Franco si Hershey sa bahay nila Magnolia. Lumabas ang dalawa sa puno ng kalumpang. Yun pala ang dinadaanan ni Franco, patawid mula sa Biringan at sa mundo ng mga tao. Doon din napagtanto ni Magnolia na si Francis na nakausap niya noon at si Franco ay iisa lang. Simula nang bumalik si Hershey, unti-unti na ring namatay ang puno ng kalumpang na ayon sa albularyong si Okang, tanda ng pagkasawi sa pag-ibig ng engkantong aswang. Lumipas ang mga taon, ay umalis na ng bansa si Hershey. Hindi na rin ito bumalik pa ng Samar dahil gusto na nitong tuluyang kalimutan na minsan na may nakarelasyon ito na isang engkantong aswang.